Please stand in reverence to the reading of God's Word. And the proclamation of the Word of God is the principal means of grace. At ito ang ating instruction given by the Lord. At bilang sentral na bahagi ng ating worship service, tayo ay tinatawag na magpasailalim sa authority and sufficiency ng banal na kasulatan. Inanyayahan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia at ating pong basahin. Una, mula sa Old Testament, our main text for this sermon delivery, it will be on Psalm 10, 1-18. Psalm 10, 1-18. Why, O Lord, do you stand far away? Why do you hide yourself in times of trouble? In arrogance, the wicked hotly pursue the poor. Let them be caught in the schemes that they have devised. For the wicked boasts of the desires of his soul, and the one greedy for gain curses and renounces the Lord. In the pride of his face, the wicked does not seek him. All his thoughts are, there is no God. His ways prosper at all times. Your judgments are on high, out of his sight. As for all his foes, he puffs at them. He says in his heart, I shall not be moved. Throughout all generations, I shall not meet adversity. His mouth is filled with cursing and deceit and oppression. Under his tongue are mischief and iniquity. He sits in ambush in the villages. In hiding places he murders the innocent. His eyes stealthily watch for the helpless. He lurks in ambush like a lion in his thicket. He seizes the poor when he draws him into his net. The helpless are crushed, sink down, and fall by his might. He says in his heart, God has forgotten. He has hidden his face. He will never see it. Arise, O Lord. O God, lift up your hand. Forget not the afflicted. Why does the wicked renounce God and say in his heart, you will not call to account? But you do see, for you note mischief and vexation, that you may take it into your hands. To you, the helpless commits himself. You have been the helper of the fatherless. Break the arm of the wicked and evildoer. Call his wickedness to account till you find none. The Lord is king forever and ever, and the nations perish from his hand. O Lord, you hear the desire of the afflicted, and you will strengthen their heart, and you will incline your ear to do justice to the fatherless and the oppressed, so that man who is of the earth may strike no more. At para naman po sa New Testament, please turn your Bibles to Matthew 2, 16-23. Matthew 2, 16-23. Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah. A voice was heard in Ramah, weeping and loud lamentation, Rachel weeping for her children. She refused to be comforted because they are no more. But when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead. And he rose and took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee. And he went and lived in a city called Nazareth, so that what was spoken by the prophets might be fulfilled, that he would be called a Nazarene. So we thank our Lord for giving his word. Let us all pray. Our sovereign Lord, we in this congregation are all beggars in need of our Savior. Kaya amin pong panalangin na sa salita na iyong ipapahayag ngayong oras na ito, Panginoon, may we see Christ as the sure source of our true hope and comfort para po sa amin na mga afflicted saints. And as we worship you and listen to your word, may this be a sure means that you use to draw us to Christ. Mula sa iyong mga pangako that you will protect us from sin, temptation, the devil, and the world. Please strengthen our faith as we rely
on your promises. And kung hindi lamang po sa iyong mga salita, Panginoon, hindi kami maniniwala sa kung saan man, but sa iyo lamang po nagmumula, Panginoon, ang salitang nagbibigay buhay. Kami po ay patuloy na naghihintay sa muling pagdating ng aming tagapagligtas para sa Kanya Iglesia. At patuloy niyo po kaming ihanda, Panginoon. Sa pamamagitan po ng pangangaral ng iyong mga salita, maging kasangkapan po nawa ito na kami ay patuloy na mahugasan mula sa polusyon ng aming mga kasalanan. In all this, we humbly implore to you, our Lord. Amen. Please be seated. Okay, good morning po mga kapatid and whole congregation of ZSRC Imus. Magandang umaga po sa lahat. Ito pong sermon na inyo pong maririnig ngayong umaga na ito was originally preached by Reverend Noli Malabuyo. And sa mga nakikinig naman, yun naman na ating sinusundan na sermon when it comes to our Advent series. Para sa mga hindi naman po nakakaalam, lalo na po sa mga bisita po ngayong araw, si Reverend Noli Malabuyo po, siya ay pastor from Big Springs Community Church in Montague, California. And siya rin po ang founding pastor ng ZCRC. And itong sermon na inyo pong maririnig ngayong umaga was originally delivered on December 31, 2017. And oddly enough, December 31 din po ngayon. Ito rin yung last sermon sa ating Advent series this 2023. So mga 52 Lord's Days na lang po, kakanta na lang ulit tayo ng mga Christmas carols. So malapit na, napaka-positive. Okay po, kakanta ulit tayo ng mga Christmas carols. But this moment, huling araw ng taon, awa ng Diyos, and malapit na rin matapos lahat ng mga Christmas festivities. Kasama na rin matapos yung pahinga ng mga kapwa ko employees naman, na mga almost 1 week or 2 weeks na pahinga. Meron na rin vacation. So, ngayon na natapos na rin yung Christmas festivities, it is now over. Tanong po, na-experience niyo na po ba yung tinatawag na post-Christmas blues? Na-experience niyo na po siya? Post-Christmas blues. Ito po yung, ibig sabihin po nito, ito po yung lungkot na nararamdaman natin after Christmas holidays. Post-Christmas blues yung tawag. And nung mga nakaraan lang, meron lang tayong mga kanya-kanyang exchange gifts, even sa mga families. And in-enjoy lang din natin yung mga kanya-kanyang kainan. And parang 2 weeks ago lang din, nagtatadtad pa si Elder Gani ng lechon. And then meron pa tayong raffle na yung iba sa atin nakadoble. So nandun yung kasiyahan all over. Meron ding potluck, so madaming pagkain. So yun talaga yung definition ng festivities. Pero tingnan po ninyo, after all that festivities and kasiyahan, habang nag-celebrate ng Advent, parang nandoon yung sadness and parang merong low energy. Kasi nga parang babalik na tayo sa daily routine ng mga buhay natin. Tapos na yung bakasyon, tapos na yung maliligayang araw. And then babalik na ulit sa trabaho, may iba naman ng mga relatives na uuwi na sa probinsya. So may feeling ng loneliness after the holidays or after the joyful events. And itong feeling na to, this is the post-Christmas blues. Hindi lang siya something na merely mababasa natin sa internet o kaya marinig lang natin sa mga kaibigan natin. So nangyayari po ito sa lahat. Nandun yung height of of holidays and nung joy ng kabi-kabilang celebrations. Itong post-Christmas blues. Ngayon, pagpunta natin sa scripture, yung Christmas narrative o sa kwento ng Advent naman, o pagdating ng Panginoong Hesus dito sa lupa by virgin birth, para bang natatapos na rin yung kwento in a similar letdown. Nandoon yung mga previous part na may exceeding joy na umaawit yung mga angels joyfully. Glory to God in the highest. So nandoon yung high na mga energy and pagdating sa tone. And ang mga shepherds naman, nagpuri sila sa Diyos nung makita nila ang Panginoong Hesus na bagong panganak pa lamang. Then dumating din ang mga wise men along with their gifts and they worship the King of the Jews, so which was newborn at that time. But ito na yung letdown. Yung mga events na nangyari after nun, it turned ominous. Ibig sabihin, nagbibigay ng impression
that something bad or unpleasant is going to happen. Or some threat will come or something tragic. At nangyari po ito nung may isang angel na nag-instruct kay Joseph to flee from Bethlehem to Egypt. Ano po yung dahilan? Ito po ay ang murderous scheme ni King Herod. Then mula sa pagiging ominous, napunta ito into mourning o pagluluksa. Ito naman ay nangyari nung inimplement ni Herod ang kanyang scheme. Paano? By murdering all infants in Bethlehem, 2 years old and younger. So ganun po kalupit. So sa ating main text today, sa Psalm 10, ito ay another psalm. This is a psalm of lament. Sa Tagalog, pagtangis, pananaghoy, o pagdaing. Yun po ang ibig sabihin ng lament. Kung saan yung writer, he prays to God for justice against the wicked. Para po maintindihan natin ang buo, yung buong structure ng Psalm 10, we will examine the 3 divisions in this passage. Ito rin po ang ating 3 main points na makikita niyo po sa ating pong bulletin. In verses 1 to 11, the psalmist laments that the wicked seem to prosper as they oppress the righteous. Then sa verses 12 to 15 naman, ina-affirm naman ng psalmist ang kanyang tiwala sa Panginoon that He will help the righteous. So the psalmist calls on God to punish the wicked, and he says, break the arm of the wicked. And finally, sa verses 16 to 18, for our third point, he affirms naman that the Lord will rule in mercy, in righteousness, and justice. So yun po ang buong structure ng ating Psalm 10. But sa kabuuan, kung titingnan natin kung paano ito marirelate sa ating New Testament text, ito po yung aralin po natin about King Herod and his rampage in murdering the babies in Bethlehem. This is something tragic and dark. So as we go through Psalm 10, makita natin that King Herod is a prime example of the wicked man na tinutukoy in this psalm. Okay po, at least nakikita natin yung kabuuan ng passage na ating pong tatalakayin ngayong umaga. So una, from verse 1 to 11, so we'll see how the wicked rules. So this is our first point. So katulad ng maraming psalms of lament, ito pong Psalm 10 is nagsisimula with 2 questions. Why? O bakit? So sabi dito, verse 1, unang question, why, O Lord, do you stand far away? Why do you hide yourself in times of trouble? So sa atin naman, sino na ba ang hindi nakapagtanong sa atin ng ganitong klaseng question sa mga buhay natin? And as Christians, hindi naman sa ina-accuse natin ng Diyos, no? When we ask questions like this, ibig sabihin, when we have great troubles, ito yung nakakapag-overwhelm sa atin in a great way. Ito yung mga moments in our lives na yung tipong ang Diyos, He seems to be absent or He is not doing anything to comfort us. Kadalasan ito yung mga linyahan natin sa mga sarili natin. Panginoon, nandyan pa po ba kayo? O Panginoon, narinig niyo po ba kami at aming mga daing sa inyo? So yung mga aring mga questions natin in our lives sa mga specific moments. But ito po yung comfort sa atin, na katulad na ina-assure sa atin ng isang psalmist in Psalm 121:3-4. Psalm 121:3-4. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. So mabalik sa Psalm 10 sa ating text. Dito sa kanyang lament, nilista ng psalmist yung mga evil ways of the wicked man. So una, first, he is described in similar ways. Synonymous po ito, magkakaparehas ng mga salita. Pero isa ng thought, mga words, arrogant, boastful, proud, haughty. So 4 na magkakaibang salita, yet similar. Sa kanyang arrogance, sa arrogance nitong wicked man, naniniwala siya na walang makakapigil sa kanyang paghunt sa mga mahihina. He's full of himself, boasting of his lusts. So walang place ang Diyos sa kanyang buhay. He knows God exists, but he denies this reality. Isa po siyang practical atheist. And mas matindi pa dito,
He even curses God. Ina-approve niya ang mga wicked people na katulad niya. And dinidisregard niya ang mga katuruan ng Diyos. And dahil siya ay godless, katulad niya ng mga wicked people, itong wicked man ay hindi accountable sa kung sino man except sa kanyang sarili. Pinagmamalaki niya that he will always be prosperous and happy. Kahit na ano man ang gawin niya sa buhay, ano man ang gawin niyang kasamaan against other people. So he sneers in contempt with other people, against people na mga may hina. Meaning, he smiles with mockery. In which dito, as he sneers in contempt, pinapakita niya ang kanyang cruelty and pride. Kaya dito tayo pupunta ngayon. Second description. So hindi lang siya arrogant and godless, he's also full of curses, lies, and threats. Another 3 words. Sini-intimidate niya and ino-oppress niya ang iba using his threats. Siya po ay gumagawa ng mga deceitful scheme. Para saan? To gain power and profit. And ang kanyang mga pangako ay useless. Bakit? Dahil lahat yon ay pawang kasinungalingan. So third description naman. So itong wicked man na tinutukoy dito sa passage is violent, bloody, and murderous. Para siyang leon kung mang-ambush. Siya ay laging pagala-gala at laging nakahanda sa kanyang mga innocent prey na walang kamalay-malay, whether in villages or in the wild. Meron siyang laging palihim na plano laban sa mga kaawa-awa ng mga tao and against the helpless. Para saan ulit? To gain profit. At nasisiyahan siya kapag binabagsak niya ang mga may hina. Ganun po siya kasama. So itong wicked man ay arugante, walang kinikilalang Diyos, punong-puno ng kasinungalingan at siya ay mamamatay tao. So sino kaya ang maaaring isa sa mga pinipicture in this Psalm 10 na katulad nitong wicked man? And meron tayong sagot sa New Testament text. Ito po ay si King Herod. So ang tanong naman, sino po ba si King Herod? At para po sa kaalaman ng lahat, si King Herod, siya rin po ang tinatawag na Herod the First or Herod the Great. He was declared by Augustus Caesar as King of the Jews noong 37 BC. Siya ang una sa mga Herodian kings ng Palestine, pero siya ay isa lamang pong vassal king. Siya lang po ay vassal king under the Roman Empire. And ang ibig sabihin po ng vassal king is that siya po ay isang hari that owes an allegiance to another king or emperor. And si King Herod ay naghari hanggang siya ay mamatay in 4 BC. Year 4 BC pagkatapos na maipanganak ng Panginoong Jesus. So nang dumating sa Jerusalem, ang mga wise men from the east na makita natin sa text, tinanong nila yung mga tao kung saan ipinanganak yung King of the Jews. Naging troubled ang mga tao. And namarinig din ito ni Herod, naging troubled din siya. See? So naisip ni Herod na nasa panganib ang kanyang trono. Yun lamang ang kanyang pinoprotektahan. It is all about power. So tinawag niya mga chief priests and scribes and tinanong niya sila kung saan ipinanganak itong Kristo o ang Messiah. At alam nila na ito ay matatagpuan sa Bethlehem. So from prophecy sa Micah 5:2, dito po makikita yung propesya. So basahin ko po yung prophecy in Micah 5:2. But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient of days. So yun po ang prophecy. And with this, makita natin that Herod was very cunning. Sinamon niya ang mga wise men and tinanong sila kung saan lumitaw ang bituin. Yun yung mga naging cunning na ways niya. And for a background, para sa mga wise men naman, ito pong mga wise men ay nanggaling pa from Babylon or Persia, which was 960 to 1,300 kilometers east ng Jerusalem. And kung magta-travel yung mga wise men ng 30 kilometers kada araw, or baka mas mabagal pa kung yung caravan nila mas malaki,
Marahil aabot po ng 40 days or even a few months. So bago sila makarating sa Jerusalem, ganun katagal. So ang sabi ni Herod sa mga wise men, and ganito siya kakaning, sabihin sa kanya kung saan matatagpuan yung infant. And anong purpose yung sinabi ni Herod? So that he may come and worship him. And may kita natin ito doon sa text. And base sa ating narrative, ito yung karakter ni Herod and yung kanyang mga actions. At katulad ng wicked man na makikita natin sa Psalm 10, meron siyang absolute power in his kingdom. And for a background again, kung anong klaseng rule ito meron si Herod. Another background, si Herod ay isang descendant of Edom or ni Esau. So hindi po siya isang Jew para sa kaalaman ng lahat. At dahil siya ay isang foreign oppressor, ganun na lamang yung hatred ng mga Jews sa kanya. Ganun na lamang siya kinamumuhian ng mga Hudyo. And para maapi sila, nagpa-convert si Herod to the Jewish religion. Ganun ang kanyang ginawa. And again, para maapis ulit sila, pinarenovate niya ang temple para ma-restore sa kanyang original glory. Pero lahat ng yon pawang panilinlang lamang aside from Herod. Si Herod ay isang godless man. His record is a long list of wicked deeds. Ano-ano po yun? Merong assassination, merong murder, merong revenge, and even oppression, meron din po. In fact, nung siya ay bata pa, personal niyang in-execute yung tao na pumatay sa kanyang ama na ang name ay si Antipater, yung name ng father niya, which was mataas na official ng Edom. And nung siya ay naging hari na, in-execute naman niya yung 45. Take note, 45 na rival na Hasmonean priest during his time. Nagkaroon po siya ng 5 asawa, pero ito, kasama na rin po to sa itong babasahin ko po sa ginawa ni Herod. In-execute niya, kasama rin po ang kanyang second wife na si Mariamne the first. Ang asawa po niya, in-execute niya din. Ang dahilan po, suspicion of adultery. Siya rin po ang nag-execute sa mother ni Mariamne. So kasama rin iba pang family members sa family ni Herod. Kasama din lahat ng kanyang mga brothers, and also 3 of his own sons were executed. So take note, sarili pa niyang mga anak, and several of his own officials. And ang dahilan, again, suspicion. Suspicion naman ng conspiracy. So, napakahabang listahan. There's a long list of heinous crimes na ginawa ni Herod. And kaya may kita natin na even at this sa ating po narrative na walang pag-aalinlangan si Herod na patayin ang Panginoong Jesus who was just an infant, baby, months old by that time. And in murdering na rin, kasama din estimated around 20 children sa Bethlehem na pawang mga 2 years old and younger. And after mamatay ni Herod, shortly after na maipanganak ang Panginoong Jesus, ang kanyang kingdom naman ay nahati sa kanyang 3 anak. 3 po. Una, si Antipas in Galilee, Herod Archelaus in Judea, and Philip in Perea. So 3 pagkakahati-hati. So nakuha ni na Antipas and Archelaus yung wickedness ng kanilang ama. For Antipas, siya po yung nagbehead kay John the Baptist, and siya rin po yung nag-participate sa mock trial ng Panginoong Jesus. And si Archelaus naman, he massacred 3,000 worshippers doon sa temple na nag-riot against him. So ito yung dahilan kung bakit, sa ating narrative, dahilan kung bakit dinala ni Joseph yung kanyang pamilya sa Nazareth in Galilee instead sa Bethlehem in Judea. So ngayon, makikita natin, sa panahon po natin ngayon, makikita natin yung katulad na wickedness ni Herod kahit saan. Mga terrorists murdering thousands of people. Hindi lang po ito abroad, hindi lang sa US, but meron ding threats dito sa Pilipinas. Sa US, may mga shooters na pumapatay ng mga helpless children sa mismo na kanilang eskwelahan. And dito naman din sa atin, meron pa rin mga masasamang loob. But in terms of number, or kung dami lang din yung ating bibilangin, the most wicked acts ay against sa millions na mga unborn children na namamassacre every year. And up to this point na binabanggit ko po ito sa inyo, for this year 2023,
Patapos na yung taon, an estimated 45 million yung mga aborted children globally. So I'm talking about abortion, hindi lang sa US. So yung mga abortion clinics na gumagawa nito, in terms of numbers, they are more wicked than Herod. So ang point is, kaya ko po ito binabanggit, so we will always witness evil and wickedness kahit saan, everywhere. And ito po ay totoo sa Old Testament, in the Psalms, sa New Testament, sa buhay, sa mismong buhay ng Panginoong Hesukristo. And ganoon din po sa panahon natin ngayon. Kaya ngayon, tayo po idadako sa ating second point, the righteous praise. So point number 2, verses 12 to 15, panalangin ng mga matuwid. So dahil sa arrogance, yung mga nilist natin kanina, dahil sa arrogance, godlessness, and violence of the wicked, ito ang pinipilit ng psalmist sa Diyos pagdating sa verse 12. Arise, O Lord, O God, lift up your hand, forget not the afflicted. So nakikiusap siya sa Diyos na siya ay tuluyang mamagitan, ang Diyos ang mamagitan mismo on behalf of the righteous against the wicked. Dahil sa arrogance nitong wicked man, naisip niya na nakalimutan ng Diyos ang mga righteous people na may mga tunay na pananampalataya sa Kanya. So tingin niya, hindi siya kailanman accountable sa Diyos. Verse 13. And kung babalikan natin ang verse 5 to 6, akala niya na lagi siya magiging prosperous, lagi siya magiging happy, and walang kahit anumang trouble or adversity na darating sa kanya. So ano po ang pinagdarasal ng psalmist dito? He prays that the Lord God will use His hand, ang kanyang kamay. Ibig sabihin po ng hand is yung paggamit ng kanyang lakas para tulungan yung mga nagdurusa. Ang kanyang panalangin ay nagbabase sa righteousness at katuwiran ng Diyos. So tandaan po natin ito. Nakikita ng Diyos ang ginagawang kasamaan ng mga wicked people o yung mga buktot ang kaisipan. Then umaapila yung psalmist dito sa Diyos dahil siya ay nagtitiwala na tutulungan ng Diyos ang mga tao na may hina at walang kakayahan. And ito ang dinidescribe ng phrase na fatherless and the oppressed sa ating text. Then siya ay nanalangin para sa destruction of the wicked. Verse 15, break the arm of the wicked and evil doer. So buong book ng Psalms, may mga makikita pa tayong ibang ganitong klase ng prayers against God's enemies. Ito po ang tinatawag na imprecatory psalms. So for example, ng imprecatory psalm, Psalm 83:17. Psalm 83:17, let them be put to shame and dismayed forever. Let them perish in disgrace. One example. And in Psalm 109 naman, Psalm 109, 9 to 10, let his children be fatherless and his wife a widow. Let his children be continually vagabonds and beg. So meron po tayong dalawang example. And kapag nababasa natin yung mga ganitong klase ng imprecatory psalms, so maaari ito pang maging tanong, and this is a valid question, bakit tila kinocontradict ng Panginoong Hesus itong klase ng prayer na prayer of imprecations, gayong ang commandment niya sa atin ay to love your enemies and to pray for those who persecute you. Bakit tila contradicting? Ano ba ang dapat nating ipanalangin? Una po, kagaya ng psalmist, dapat po nating ipanalangin na ang mangyari nawa ay ang justice o ang katuwiran ng Diyos. Ang Diyos ang siyang kumikilos. Siya ang naghihiganti, hindi po tayo. If not in this age, but it will happen, that exact vengeance in the age to come. Hindi man sa panahon o sa buhay natin ngayon, but sigurado that the Lord will bring His vengeance for eternity in hell. Ang pangalawa, sa ating pong panalangin, dapat po natin ipanalangin that we are not to pray for God's vengeance. Hindi po natin dapat ipanalangin ang paghihiganti ng Diyos para sa ating mga personal enemies. But ipanalangin natin sila, instead, yung kanilang kaligtasan. So katulad ng exhortation ni Paul sa Romans 12:14 and 21, Romans 12:14 and 21, bless those who persecute you, bless and do not curse them. So another point in prayer of the righteous, pagdating naman sa Jeremiah 31, ito naman ang prayer ng lament
ni Jeremiah nung yung mga Israelites ay naging captive in Babylon. So sa verse 15, napakita dito na mayroong weeping and mayroong mourning in Ramah. And yung Ramah na binabanggit dito ay isang city in the north of Jerusalem. And it is along the route na papuntang Babylon. So noong sinulat ni Jeremiah, Rachel weeping for your children. So ang tinutukoy niya ay si Rachel nung siya ay mamatay dahil sa panganganak sa kanyang anak na lalaki. Alam niya and tiyak na yung kanyang kamatayan. So ang pinangalan niya sa kanyang anak ay Ben-Oni. So nang ibig sabihin ay son of my sorrow. So later, nirename siya ni Jacob into Benjamin. Yun naman ang kanyang ipinangalan. Nang ibig sabihin ay son of the right hand. So in the next verse, sa verse 16 netong text in Jeremiah, so yung sinulat ni Jeremiah is a word of comfort. So keep your voice from weeping. Ito po na binabasa po dito. And your ears from tears, for there is a reward for your work, declares the Lord, and they shall come back from the land of the enemy. So kung ilalagay natin yung ating posisyon sa bayan ng Israel, this is a word of comfort for sure. Finally, Israel will be restored back to Canaan. Kaya po, para sa atin, we are to weep and mourn. Ibig sabihin, dapat tayo ay manangis at magluksa kapag yung ating mga kapatid kay Kristo ay napapersecute or even martyred. Lalo na sa maraming places across the globe. Meron sa Middle East, meron sa Africa, and even sa Asia. And also, we are to weep and mourn kapag yung ating sariling pamilya, ating mga kaibigan ay patuloy na nagiging alipin ng kasalanan. Patuloy sila nakakulong under the yoke of sin. So dapat tayo pong manalangin na sila ay mapalaya mula sa kalupitan ng dyablo o tyranny of the devil. At tayo naman po ay marapat na magpasalamat naman dahil tayo ay pinalaya ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. So tayo rin ay pinalaya ng Diyos mula sa walang hanggang kamatayan o impyerno. But then, in transition, God destroys the wicked. He delivers the righteous. So ito pong ating third point naman, in verse 16 to 18. So nililipo ng Diyos ang masasama, iniligtas niya ang mga matuwid. So sa conclusion, pagdating sa verses 16 to 18, dinideklara ng psalmist yung kanyang tiwala sa pagpapala ng Diyos at sa kanyang hustisya. Pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng kanyang bayan na siyang afflicted physically, spiritually, and emotionally. So dito po sa ating text, kinokontrast ng psalmist ang magiging hangganan ng righteous at ng wicked. Para sa mga righteous, ginagrant ng Diyos ang kanilang mga desire. Ito yung tinatawag ng mga righteous desires, to be with God, to commune with God, to read and listen to the Word of God. So ito yung mga hangarin to worship God every Lord's Day. And the reason is that dito, God dwells with His people. In this assembly of the saints, binibigay ng Diyos ang kanyang mga salita para sa atin. In this assembly of the saints, sa pag-awit natin ng songs of adoration and thanksgiving, pinupuri natin ang Diyos. And we pray together. And kapag dumarating ang Communion Sundays, in this assembly of the saints, we partake of the body and the blood of Christ. So, sa kabilang banda naman, ano ang desire ng mga wicked? Ano ang kanilang mga wicked desires? And the wicked's only desire is money, possessions, power, and fame. So ang kanyang delight is to commune sa iba ng mga wicked people na katulad niya. So katulad ng sinasabi sa Psalm 1:1, to walk in the counsel of the wicked, to stand in the way of sinners, and sit in the seat of scoffers. Psalm 1:1. So para sa kanya, ang salita ng Diyos ay lahat foolishness and offense sa kanyang worldly pleasures, lahat ng sinasabi ng Diyos. Ang kanyang mga songs are not songs in praise of God, but yung kanyang mga songs ay glorifying violence, sex, disobedience, and disorder. He does not celebrate Christ's body and blood, but nilalaan niya ang kanyang oras in gluttonous eating and drowning in drunkenness kasama ng kanyang mga fellow wicked man.
So, ni-encourage tayo ng psalmist na kapag dumarating ang mga troubles to us, and nakita natin lahat ng prosperity and success of the wicked, and magpatuloy man ang kanilang wealth and power in this age, ang rule ng Panginoon in His justice and righteousness is forever and ever. At yun po ang dapat pagkuhanan natin ng sure ng comfort and hope, ang protection na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ay makatarungan, in verse 16, so yung mga godless nations will perish. Ibig sabihin po ay eternity in hell. Sila ay matatanggal, o kaya ika nga, vomited out sa new heavens and earth ng ating Diyos. So in Revelation 22:15, outside, ito yung sinasabi, outside are the dogs and sorcerers and the sexually immoral and murderers and idolaters and everyone who loves and practices falsehood. So ito yung katulad din po nung Israel na sila po ay na-vomited out sa promised land dahil sa kanilang rebellion against sa Diyos. So remember Leviticus 20:22. Leviticus 20:22 naman, you shall therefore keep all my statutes and all my rules and do them, that the land where I am bringing you to live may not vomit you out. So in contrast po mga kapatid, ang rule of the wicked ay tuloy yun pong mawawala. At yung mga righteous naman ay magkakaroon ng kapahingahan sa dwelling place ng Diyos. So again, Revelation 21:3 naman. Revelation 21:3. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. So tutubusin at ipagtatanggol ng Diyos those who are helpless and those who are persecuted and even oppressed by the wicked men. Kaya po mga kapatid, dito in Zion Covenant Reformed Church, when troubles come, let us continue praying, and we do not cease to pray because God does not sleep or slumber. Naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin every Lord's Day, every day. God knows the desire for our hearts na Kanyang binigay niya sa atin by the power of the Holy Spirit, and God listens to our cries. And only true believers ang tunay na nakapanalangin at naririnig sila ng Diyos. God listens to our cries. At sa mga panahon, at mayroong mga panahon na dumarating ang mga great affliction, hindi lang po sa ating individually, but also corporately, bilang magkakasama in this church. Minsan, baka manaiisip natin na tila ba na malayo ang Diyos sa atin? Tila ba ay nakalimutan na tayo ng Diyos? Katulad ng mga questions that I read kanina. But ito ang comfort natin bilang bayan ng Diyos, that He is near in the time of need. He does not forget you and me, and kung paano na-fulfill ang mga pangako ng Diyos kay Abraham and even kay Jacob, ganun din na mangyayari at mapufulfill lahat ng promises ng Diyos para sa atin, bilang Kanyang bayan, bilang Kanyang own people. Ang Panginoong Hesus naman, noong gabi na bago siya ipako sa krus, para sa ating mga kasalanan, labis yung Kanyang naging kalungkutan. But ang Kanyang comfort o kaaliwan was praying to His Father in heaven. So I'll read from Luke 22:44. And being in agony, He prayed more earnestly. Kanino? To His Father. And His sweat become like great drops of blood, falling down to the ground. So nandun yung Kanyang labis na anguish in this time. But nakasampung siya ng Kanyang protection and comfort sa Kanyang Ama. Doon niya nakuha yung Kanyang comfort. And in addition, lalo na rin sa ating pagtawag sa Diyos in asking help from Him, mayroong words of encouragement si Paul to us. Ephesians 6:18, sabi niya dito, pray at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. And to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Tayo po ba makukuha nun sa mga sarili natin? Hindi. But may kita lang po natin sa ating Diyos through Christ by the Spirit. Amen. As we end, tayo po ay manalangin. Our Lord, our God, with this proclamation of your word through Psalm 10, it shows our need for your protection, na ikaw lamang po ang aming refuge from the wickedness around us. At sa aming pag-meditate ng mga salita, ipinakita niyo po sa amin how
depraved this world is, na ito ay taliwas sa iyong mga katuruan at evident ang hatred against you, O Lord. Ang mga wicked ay patuloy na nagtatagumpay up to this point, and you hear the cries of the oppressed. And Lord, we pray that our hearts resonate with the cries of the psalmist na aming ina-acknowledge ang fallen nature ng mundong ito, yet we find hope in your sovereignty. Ikaw lamang po ang nag-rule over all. And you are the God who sees, hears, and reigns. And we trust in your promise of ultimate justice to be found on our Lord Jesus Christ. Ang kanyang buhay as the incarnate Son of God, ang kanyang suffering, resurrection, and ascension for the sake of your people, lahat po yun, Panginoon, ay nabibigay sa amin ng assurance, a pledge of His return for the consummation of your kingdom and final deliverance of your saints. Kaya po, Panginoon, ang iyong mga salita, promises, and even mga sacraments, they show the death of your Son until He comes back again. At nagpapasalamat po kami for showing wonderful truth which gives persevering hope in life and in death. This we call upon you, O Father, in the name of our Lord Jesus, our Savior and our great High Priest, and through the Spirit, our Advocate. Amen.